So again, thank you, Jesus. We welcome everyone, the most precious name of Jesus, Pastor Philip, Sister Levy from Mindoro. Here you are again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No, kakakita lang natin Thank you, Lord, for your protection. No, at saka again, sa mga nangyayari sa Mindoro, kahapon sa outreach nila ay ilan po naka-receive? 2 ang naka-receive kahapon sa outreach. Thank you, Jesus. Dahil nabuo na yung simbahan, maganda na, very presentable na, yun lang pala ang inaantay ng mga kapatiran na magkaroon ng lakas ng loob para mag-imbita, mag-outreach. No, yun lang palang inantay nila. Ngayon sila proud na proud sila. No, of course, sino ba naman ang hindi magiging masaya at magiging proud? Punta ka sa church namin, di aircon. Oh, di ba? Sangka pa. No, ay talagang makakahatak ng bisita. But more than the visitors, more than sa aircon, ganyan. But it's still the presence of God and the atmosphere, no, yung mayroon ngayon sa church sa Mindoro natin. So, thank you, Jesus. Sino pa? Sila, Sister Charis, Sister Bibi, Sister Dorica, nagpa-check up din kay Doc Ken. At si Sister Charis, sinabihan niya siya ng doktor doon sa Bantayan o Cebu, no, na dahan-dahan ka, mag-ingat ka kasi may sakit ka sa puso. No? So, kaya pala mga galawan niya rito, medyo phlegmatic type lang muna tayo. No? Tapos pati sa mga buhat-buhat, si Sister Bibi nagbubuhat kasi nga ang isip niya may sakit siya kasi sabi ng doktor sa kanya, pagdating kay Doc Ken, pwede ka pang manganak ng 4. No? Kasi wala siyang sakit sa puso. No? Thank you, Jesus. Well, pero sister, huwag mong sundin yung sabi ni Doc Ken na manganak ng 4. Ay, naging ano lang po ako, Doc Ken. Naging obedient lang po ako. Sapat na yung nandyan na. Again, Sister Bibi, ganun din si Sister Bibi. Yung, of course, sa edad niya na rin. Tapos, kwento nga niya nung nawala si Brother Edwin, yung kanyang kaharap lagi, tinapay at saka kanin na. So, yun yung kanyang outlet na pataas yung sugar ni Sister Bibi. But again, thank you Lord dahil kung hindi pa sila nakapunta rito, hindi na pag-usapan, mas nakakatakot dahil baka isang pitikan lang. No, iba pa rin yung nagpapa-check up tayo once a year, twice a year, laboratory, no, para hindi tayo mabigla. No, at it is our responsibility yung mga bagay na yan. No, habang nagkakaedad tayo, laboratory, check-up, lahat, wag nating iasa yan sa Diyos. Lord, talagang paninindigan ko ang pananampalataya ko sa iyo. Walang question dyan. But it is our responsibility, no, na gawin ang mga bagay na yan. No, dahil binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. No, paano natin ma-apply? O andyan yung mga bagay na yan, technologies, lahat. So, hindi natin iniinsulto ang Diyos pag pumupunta tayo sa hospital. No, in fact, ginagawa natin yung parte natin, sige Lord, ganito, para hindi natin may asa lahat yan sa Diyos. No, kung mataas ang sugar mo, kahit anong pray mo, pagkatapos mo mag-pray, andyan na yung isang bote ng ice cream, 2 liters na Coke, andyan na yung isang balot ng tsokolate. Tapos pag sumama ang pakiramdam natin, Lord, pray for us. Lord, help us. Lord, alam ko andyan ka. Huwag natin ganunin ang Diyos. No, kasi it is our responsibility, no, para tulungan tayo ng Diyos. So again, thank you Jesus sa protection niya. Sister Owie, inoperahan nung Friday. Thank you Jesus. No, thank you Lord. Handa na yung cookies. Yung cookies, handa na, wala pa. No. Again, thank you, Jesus. No, dahil no mga kapirasong butas-butas na lang, after that, you are okay. No, grabe ang technology sa ngayon. And kay Sister Giselle, may mga kunting delay pa sa mga results. And still, we are, again, kung ano ang plano pa ng Diyos dyan,
na magawa niya about sa condition din ni Sister Giselle. We are still praying and we are still believing, no, na gagawan lahat ng paraan ng Diyos natin yan, mga kapatid. Again, thank you, Jesus. Ano pa? May mga reports pa tayo? Wala na, no? Si Brother Julius, nakabalik na rin siya. Galing sa kanyang lupang tinubuan. Thank you, Jesus. Sino pa? Wala naman na. Okay. Let's open our Bible in the book of Psalms 116, verse 1. Verse 1. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. The title of our preaching, The Lord has been good to me. The Lord has been good to me. No? Kanina pa lang, umpisa ng worship natin, ramdam na ramdam ng Diyos yung ating pasasalamat. No? Kaya sinamahan tayo ng Diyos because God can sense, He can feel it. No, na sa pagpunta natin dito sa araw na ito ay may mga dala-dala tayong pasasalamat. No, the Lord has been good to me. No. Has the Lord been good to you? Is God good to you? Brother Arnel, saan si Brother Arnel? Is God good to you? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay na yung dalawang mata mo? Pwede nang mag-cellphone ulit. 3% na lang. 3% na lang, babalik na sa 100%. Lord, you are really good, Jesus. You are really good. Brother Wilfred, is God good to you? Yes. Yes. Hallelujah. Sister, saan si Sister? Si Sister Daniela, nasaan? Andon. Hinahanap ko ng hanap. Andon ka pala. Sabi ko, absent yata, Sister Daniela. Is God good to you? Yeah. Thank you, Jesus. Why? No. Again, mga kapatid, but before that, so we pray a little prayer. Lord, we are so thankful, Lord Jesus. We are so grateful for what you've done every day, every hour, every moment of our lives. Lord, thank you so much. And thank you na kami ay umabot sa araw na ito. Thank you so much, Lord, for all the goodness, for all your mercy, for all your understanding, all the provisions, all the healing, all throughout the years, Lord Jesus. Lord, you've been so good to us, Lord Jesus. And thank you, Lord, for allowing us to be in this place today. Thank you, Jesus, sa paggabay mo sa aming mga kapatiran. You've really been good to us, Lord. We thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. No, 2 weeks from now, matatapos na yung ating taon. No, at hindi natin alam what awaits us this coming 2026. Hindi natin alam kung ano ang paparating na taon na ito. But bago pa matapos yung taon na yan, no, let us all recall, let us all remember, let us all reminisce what God has done to us this year. No, hindi pa naman ito Thanksgiving, pero mamaya maghabulan na tayo dyan sa ating pasasalamat. Because it is really important to understand, to acknowledge, no, that the Lord has been good to us this year. You know, at hindi ibig sabihin yan na dahil naging mabuti ang Diyos sa atin sa taong ito, puro tawa lang ang ginawa natin. No, puro nakasmile lang tayo sa taong ito. No. No, at hindi mangyayari yan na puro tawa lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. But ang sabi nga kanina ng Word of God, no, sa Psalms 115 verse 17, the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. You know, ang patay, no, at pwede kayang anuhin natin na ano tayo, you know. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. No. Ang patay ay hindi na nakakabigay ng papuri sa Panginoon. No. And here we are among
No, we are alive and kicking. No, buhay na buhay tayo, mga kapatid. No? Dalawa ang patay. Patay physically or patay spiritually. No? Ang patay spiritually, hindi rin sila nakakabigay ng papuri sa Diyos. The same with those that are dead physically. No, but we will bless the Lord, sa verse 18. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. No? Ang tao, mga kapatid, kahit hindi siya magturuan kung paano magpasalamat, but out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kahit hindi mo yan ituro sa tao. No? Brother, binigyan kita, magpasalamat ka. Sister, inabutang kita, magpasalamat ka. Minsan nga, magrereklamo pa eh. No? Ano tingin mo sa akin? Ba't mo ko binigyan yan? Ano kala mo sa akin? Poor? No? Minamaliit mo ako? No? No? Binigyan mo na, ikaw gumawa niyan with all your heart, with all your mind. No? But again, yung taong may pasasalamat sa puso, kahit hindi mo turuan magpasalamat, lalabas at lalabas yan. And that is why here we are today. So, thank you, Jesus. Dahil ang puso natin ay umaapaw sa pasasalamat na umabot tayo sa araw na ito. No? Ang dami nating pinagdaanan mula pagpasok ng taon until now. No? Ang dami. No? Maraming araw na tayo ay dumanas ng kalungkutan. No? Dahil hindi ibig sabihin na ikaw ay may Holy Ghost, ikaw ay nabaptize in Jesus' name, ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, hindi ibig sabihin na sa araw-araw nakasmile ka. May diferensya ka kung ganun ka. No? Brother. No. 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 Anytime makita mo lagi, kasi may Holy Ghost ako, kailangan cheerful palagi. No. No. Happy lang lagi. No. No. Andyan sa loob. No. Pero sa dami ng pinagdaanan natin, mga kapatid, maraming kalungkutan, problema sa kalusugan, no? Problema sa trabaho, sa pamilya, no? Personal, o kahit sa negosyo, madami sa atin ang naospital. Madami. Naospital, ano pa ba? Maraming nagkasakit, again. Maraming nagpalaboratory. Maraming naoperahan. Sister Kate, 2 mata. No? Pero si Sister Kate ngayon, wala kayo. Siya, walang salamin. Tayo, mayroon. No? Ibang klase. But again, thank you, Lord, for protecting our leaders, our senior citizens. Thank you, Jesus, for giving them the good health. Maraming nadulas. Maraming natisod. Si Sister Libby, veterano na yan sa mga untog at saka mga dulas-dulas. But she's still alive and kicking. Buhay na buhay pa rin, mga kapatid, because the Lord has been good to us. He is good today and He will be forever good to us, mga kapatid. No, maraming nagpalaboratory, maraming naoperahan, madaming nagkaproblema, maraming natakot sa due date at sa Juna. No? Napagdaanan natin yan sa upa, sa kuryente, sa tubig, sa tuition fee. Nakaranas ng mga correction sa church, nakaranas ng panghihina, nakaranas ng sama ng loob, nakaranas ng mga possible na disgrasya dyan sa labas o sa kalsada, pati sa kalusugan. No, protection sa pamilya kahit wala sila sa church. No, to summarize or to sum it all, the Lord has been good to us. Thank you, Jesus. He is really good to us, mga kapatid. No, kahit mahal natin sa buhay na wala sa church, God has been good to them. God is really with them, mga kapatid. No, I love the Lord because He had heard my voice and my supplications. Ito ay sinulat ni David. Pag lagi tayong masaya, lagi ganun lang ang paglalakad natin sa Diyos, magiging mababaw tayo. No, sa paglilingkod sa Kanya. Pag laging lang masaya, lagi lang nakatawa, laging hayahay, ang buhay natin sa harapan ng Diyos ay magiging mababaw. No. Pero ang buhay natin, no, saan lumalalim
sa mga sitwasyon na hindi madadali, na mahihirap, na dinadanas natin sa harapan ng Panginoon. Ano ang sabi ni David? I love the Lord, ako'y iniibig or ako'y umiibig sa Diyos o sa Panginoon sapagkat He hath heard my voice. No, kanyang ikiniling, kanyang pinakinggan ang aking boses at alam niya ang aking mga pangangailangan. When God called David, when God anointed David, his life has changed. Nagbago ang kanyang buhay, mga kapatid. No? And ang anointing, hindi makukuha ng tao kung hindi niya yan paghirapan. No? Paghirapan under the training of God, no, minsan kasama pa yung pang-aabuso na pwede mong maranasan for God to anoint you. But ibig sabihin, mga kapatid, for us na tayo ay samahan, i-anoint ng Diyos, we must work for it, we must labor for it, samahan tayo ng Diyos dyan. No, God anointed, so much troubles, anong dinanas ni David, mga kapatid, nung siya ay tinawag ng Diyos. No, dahil ang sabi niya, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. We are so thankful for God na naisulat ito ni David. Mayroon tayong basihan na sa gitna ng isang tao na napakahirap ng kanyang naranasan sa buhay, ay pwede pa rin palang magpasalamat sa Diyos. No? Na kahit ikaw in agonizing moment na, pwede ka pa rin kumuha ng ballpen at papel at pwedeng magsulat sa Diyos na Lord, salamat. No? Na kahit wala ka na, kumukuha ka pa rin ng ano dyan, no? Ano ba yun? Pagpasok mo, sakto lang yung pamasahe mo, pero kumukuha ka pa rin ng tithes mamaya paglaan ng offering, para bang, baka, no? Ano baka ano sabihin ni sister? No? Wala tayong pakialam kung ano sasabihin ni sister. But we do that because we love God and because we believe that He has been good to us. No, so much trouble, so much trials, so much temptations, life-threatening issues, loneliness and fears all creep in, no, sa panahon ni David. Pero sa lahat ng pinagdaanan, mga kapatid, ni David, sa lahat ng pinagdaanan natin sa Diyos, no, parang pinapakita lang ni David at sinasabi niya na kung anuman ang dinadanas nyo ngayon sa paglilingkod sa Diyos, napagdaanan ko rin yan. No. Kung nahihirapan kayo, nahihirapan din ako noon. Pero hindi ibig sabihin yan na kung kayo ay nahirapan, the best way and the best solution ay tumalikod sa Diyos. No. Ni minsan ay hindi magiging solusyon yan. No. Sa mga kabataan natin, no, young people, no, kabataan, anong edad ba ng kabataan? Kaedad nila ni Ino, nila Luis, nila Maymay, nila, yung mga edad nila. Ngayon pa lang, develop a habit, develop a character na mayroong pagpapasalamat sa Diyos. No, develop sa puso natin yan, that every time may mangyari sa buhay natin, we are thankful and grateful to God. No, at ngayon pa lang, sa edad na yan, i-develop na ninyo yan. No, why? Ang taong may puso na laging nagpapasalamat sa Diyos, malambot ang puso. No, at yung taong hindi makarecognize na ang Diyos ay maraming nagawa sa buhay niya, he is a proud person. No, walang iba, but he is a proud person. No, again, why? Because kung wala at hindi na-develop yan sa puso natin, again, sa mga kabataan pa lang, napakarami ng mga kabataan natin dito na ngayon may mga anak na nga. No, sila Sister Virgie, again, wala na mga anak si Sister Virgie. No, ang tinutukoy ko doon nung kabataan nila. No, sila Sister Cyril, sino pa bang magkakasama dati? Sila Sister Cara, no, Brother Carl, no. Ilan sila sa batch nila, mga kapatid? Napakarami. No. Bakit sila lang yung naiwan? No. Hindi dahil sa sila ay the best. Hindi dahil sa sila ay kakaiba. No. But because ano ang factor? No. Yung mga tao na naiwan sa church, no, sigurado yon ang may mga thanksgiving lagi sa puso.
Ang hindi makalimot na ang Diyos natin ay laging may ginagawa sa buhay natin, mga kapatid. No, why? Because kung ang pasasalamat natin sa Diyos umaapaw, there is no way na makaisip ka na tumalikod sa Diyos at tumalikod sa church. No, hindi mo yan maiisip. No? Pero minsan, pag tinamaan tayo ng koreksyon, no, parang maiisip mo. Pwede bang magbakasyon muna? Pwede bang magpahinga muna? Grabe, ano? With all those things na kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos, if that one moment of negativity pumasok sa isip natin, lahat ng goodness ng Diyos nabubura. At parang mangingibabaw ito. Why? The heart is the most deceitful. Gagatungan niya lahat na ng gagatungan na kung hindi natin mabalanse, lahat ng inis, lahat ng sama ng loob, pag yan na-develop, burado ang Word of God. At kung hindi pa mabalanse, that is why the more you hurt, the more you are being misunderstood, the more that you get closer to God. The more that we must come to the church. Why? Dahil yun lang ang paraan, mga kapatid, at pag nangibabaw, yung pasasalamat natin sa Diyos, mahirapan ng gusto si Satanas na tayo ay kumbinsihin na umalis sa church. Why? Yun lang ang kanyang pwedeng gamitin. Say, praise the Lord. Mabibigat na mga sitwasyon. Pero sa mabibigat na yan, mga kapatid, lalong tumibay ang pagkilala at paglilingkod natin sa Diyos. Mga pinagdaanan natin, sinamahan tayo ng Diyos, hindi na tayo iniwan, mga kamag-anak natin, nanay, tatay, pamilya. Pag andon ka na sa operating room, wala yan sila doon. Pag tayo nakalatag na dyan, sa higaan na yan, you can call, wala kang matatawag kung sino-sino pa man. Ni mister mo, hindi mo mahawakan. Ni anak mo, hindi mo mahawakan at sasabihin, bantayan mo ako dito. Why? Bawal ka rito. Sino lang ang pwedeng magbantay sa atin? Ang Diyos natin. Which is our God, mga kapatid, na siya ang pwedeng umalalay sa atin sa mga panahon na yan. Maraming, ano ang mas nangingibabaw ang kabutihan ng Diyos kaysa sa kalungkutan natin. Ng mga pinagdaanan. And it is good always to sit down, take a pause, and just think about the goodness of Jesus. Pag may partner ka na nasa church din, always take time. Huwag kayong magmadali sa buhay. Huwag tayong magmadali sa buhay na lagi kang busy. Alam mo, may mga magulang na andyan lang sila sa loob ng pamamahay every day, laging busy. At hindi natin yan minamasama. Pero alam mo akala mo may laging may bisita na inaantay, na lahat na lang ng sulok lilinisin. Kasi tapos pagdating ng hapon, pagdating ng gabi na, ay, sakit talaga ng balakang ko. Talagang, ano bang minamadali mo sa buhay? Wala naman. Sometimes it's good to stop, to pause, and just think about the goodness of Jesus. Wala nang iba pa, mga kapatid. Kahit bago tayo matulog, kung mayroon kang space na pwedeng ilingon at itaas ang iyong noo, papunta sa langit at makita mo ang mga batuin, just think about the goodness of Jesus, mga kapatid. Dahil walang bayad yan. Why? Ganun lang kasimple. Minsan sa haba ng buhay natin o sa busy ng buhay natin, parang wala na tayong time, wala na tayong oras na magpreno. Sagasa lang lagi. Hanggat may lakas, sige, hanap buhay lang na hanap buhay. Lahat na lang gagawin mo, overtime, pati mga natin sa simbahan, nasasagasaan na, mga oras natin, sige, banat lang ng banat, and seldom na makaupo tayo at mag-relax. Kahit ikaw lang mag-isa, nagkakape, habang nagkakape, Lord, salamat sa kape. Lord, ganito pala ang lasa ng kape. Kasi sa matagal mo nang iniiwasan ang kape, dahil hindi nauubra ang sikmura pag nakatikim ka ng kape,
No, para kayong may long distance relationship. No, na pag nagkita kayo, wow, talagang miss na miss mo yung kape. Kape pa lang yan. But again, mga kapatid, no, pagdating ng gabi, kahit gaano tayo kabisi, walang masama if we take a pause, no, and just give thanks to our God. No, ano lang, simple lang. No, marami sa atin ang nagkulang, no, marami ang nagkulang, marami ang nagpabaya sa ating kalusugan sa taong ito, pero andito pa rin tayo. No, maraming nag-shoot up ang BP. No, maraming tumaas ang diabetes, maraming bumaba, no, maraming muntik na, no, lahat maraming muntik na. No, pero hanggang muntik lang ang nangyari, but still we are here serving our God. No, we are well protected, mga kapatid. Malakas pa rin tayo, may boses pa rin tayo. No, maraming nawalan ng boses nung time na ito dahil sa kung ano-anong tumama. No. Pero kung isa-isahin natin yan, mga kapatid, lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob, lahat ng hirap, lahat ng kalungkutan, lahat ng sakit na naranasan natin, problema, pati sa pera, lahat ng yan ay hindi makapantay sa kabutihan ni Jesus sa atin, mga kapatid. Because we have survived everything. No, marami sa atin. No, marami sa atin ang nakaiwan ng susi sa ating mga bahay. You know? Marami ang nakaiwan na plug, no, na pwedeng masunog. No? Pero lahat ng yan, iningatan tayo ng Diyos. No? Maraming pwedeng sumabit tayo sa trabaho na kung saan tayo, pwede tayong sumabit, pero tinulungan tayo ng Diyos. No, hindi niya tayo pinabayaan. No, pwedeng madisgrasya na tayo sa kalsada, dahil minsan sa pagmamadali natin, nawala tayo ng focus, but still, here we are. No, God is really good to us, mga kapatid. Hindi siya nagpapabaya sa atin, patuloy niya tayong iningatan. No. The only way na hindi natin makalimutan ang Diyos natin, mga kapatid, sa lahat ng kabutihan niya, but again, to give thanks. Give Him thanks always. No? Hindi natin mapahalagahan kung gaano kabuti, no, ang Diyos natin, no, kung palagi na lang laging masaya. No. Nung hindi ka makakita, Brother Arnel, sigurado ang daming pumapasok sa isip mo. No. Paano na lang ang buhay ko? No. Paano na lang ako? Magiging pabigat na ako. Sino mag-aalalay sa akin? Wala pa akong partner. Joke. No? But it is really possible. No, na lahat ng yan pwede mong maisip. And when negative thought entered, ang hirap minsan ipalabas. No, madali siyang pumasok. Oh, negative thought. No, ang daling pumasok, ang hirap palabasin. No? No, isang negative thought lang, lahat-lahat. No, hindi naman forever sila tita ang gagastos sa mata ko, sila na magpapakain sa akin, nakakahiya naman. Lahat pwede mo yan maisip. No, Lord, wala na ba akong pag-asa? Ano na ang mangyari sa akin sa ganitong edad ko? Ang dami ko pang pangarap. Parang gumuho lahat. No, parang akala mo wala na. No, and those affliction, and God sometimes, and many times, pinapadaan niya tayo sa ganong klaseng affliction to teach us to have more faith in Him. No, and to teach us kung paano palalong tumibay at magtiwala sa Kanya. No? Parang wala ka ng hope na gano'n ang mangyari. Mawalan ka ba naman ng mata? No? No? Marami sa atin ang nakaranas niyan. No? But again, mga kapatid, unti-unti, no? Sabihin ng doktor, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo, lahat ng check-up, bawat check-up, may ilalabas kang pera. No, buti kung papiso-piso lang. No, ang mamahal pa ng ilalabas mo kung wala kang ilalabas. Paano na? Tiis-tiis hanggat sa tuluyan.
No, but again, thank you, Lord, that we can call your name anytime. And thank you that we have that name, Lord Jesus. You have given us that name, O Lord Jesus. No, that everything na parang wala ng solusyon, andyan ang pangalan ni Jesus. No, He's there by us. And because of who you are, Lord, you are really a way maker, Lord Jesus. Why? No, just imagine. No, sigurado hindi mo masabi. No, Brother Arnel, na parang wala lang sa iyo yan. No, at sa atin pang iba. Why? Andong ka sa moment na yan. No, grabe pala, no? Yung nakausap kong bulag na nagmassage sa akin nakaraan. Sabi ko, Kuya, paano kayo matulog? No? Sabi ko, pasensya ka na sa tanong, no? But I am really curious. Paano kayo natutulog? Kasi sabi ko, nakapikit na kayo eh. No, bulag na kayo eh. Sabi niya, yun nga ang akala ko dati, sir. No, kasi siya nabulag at the age of 44 na yata o 41. Dahil again, abuso sa welding, yung kinuwento ko nga nakaraan, no, welding, tapos kahit pagod na yung mata, no, babasain pa ng towel na malamig, no, yun ang nangyayari. No, yung mata natin, pag under stress na, parang medyo hirap na, ang sabi rin pala ng doktor, no, sabi nga ni Brother Philip, pag medyo pagod na, itulog. No, ipahinga. Huwag kang mag-order sa Starbucks. No, double espresso. No, double shot. Na para pagdating ng kape, yung mata mo na hindi na makapikit, hindi na makadilat, pagdating ng double espresso, talagang, addict? No? No? High lang, sir, high lang. No? Dahil sa dami ng mga trabaho na dapat tapusin. No? Daming hinahabol. No? Pag may pagkakataon, matindi pa lang sa mata natin yan. Yung abuso, yung stress na pwedeng ibigay. No, pag sinabing pagod na, iidlip mo. No, iidlip, wala kang gagawin kung hindi iidlip, ipahinga para makarecover ang mata. Pero ano ang gagawin natin? Inom ka ng Cobra, iinom ka ng Sting, o inom ka ng mga double espresso, mga kape, para lang patuloy ka. No, yun ang style mo, and then someday, no, mahirap bumigay ang mata natin. At pag naranasan natin yung ganong klaseng mga sitwasyon, ngayon, ang daming nangangailangan ng kape, oh. No? Ha? Alam niyo na ibig kong sabihin, mga kapatid. No. Maraming at war right now. No. Lord, you're really good to us, Lord Jesus. No. Ang daming nakikipaglaban. No. At marami diyan talagang minsan talo. No. Yung talagang lumalaban eh. Tapos mamaya sabi, yung talagang, pero nagpipray yun, Lord, forgive me. No? Hindi na talaga kaya. No? But again, mga kapatid, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. No? Because sa panahon ni David, mga kapatid, again, hindi madali ang kanyang napagdaanan, napakahirap ng kanyang sitwasyon, pero saan siya kumukuha ng lakas? And it is really good na kahit mawala sa atin lahat sa paligid natin, we must encourage ourselves before the Lord. No, kasi sigurado, no, sa panahon, hindi mo talaga maasahan, mahal mo sa buhay, hindi mo maasahan. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tsahin, tsuhin, pera mo, hindi mo maasahan. I-develop din natin yan that we must encourage ourselves before the Lord always. Verse 2, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. No? Sapagkat ikiniling niya ang kanyang tainga sa akin. No, therefore, no, kaya naman, tatawagin ko ang kanyang pangalan hanggat ako ay nabubuhay. Grabe na mga panata, no? Yung why? Paano? No, magagawa lang yan ng isang tao, mga kapatid, na malalim yung pinagdaanan sa buhay.
na sa lahat ng pinagdaanan mo, walang ibang tumulong sa iyo kung hindi ang ating Panginoon. No? At sigurado naman sa ganong pangyayari na naranasan mo, Brother Ernel, doon mo makita at ma-realize na iba ang Diyos natin. No? Na andyan ang Diyos natin, mga kapatid. Hindi siya nagpapabaya sa atin. And many times, those afflictions, ipapadaan tayo ng Diyos dyan, mga kapigatian, mga pasakit minsan, mga misunderstanding. No? Hindi para sirain tayo, kung hindi para lalo tayong tumibay sa harapan ng Diyos. Verse 3, the sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. No, ang sorrows of death, yung tali ng kamatayan ay pumulupot sa kanya, yung sakit ng hemperno ay nakahawak na rin sa kanya. I found trouble and sorrow. Ito ay expression ni David. Ang gagaling magsulat, Talagang ini-express niya yung kanyang laman ng kanyang puso. That is why ang sabi ng Diyos, I have found a man after my own heart. Nakakita na ako ng isang tao na ayon sa aking puso. And that is David. Verse 4, then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, nagsusumamo ako sa iyo, deliver my soul. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Verse 5, gracious or mapagbiyaya ang Panginoon and righteous, our God is merciful. Naranasan na ba natin ito? Yes. Because many times, we can commit mistakes. We can commit sin. Anytime, pwede tayong makagawa ng pagkakamali. But our God is merciful. Ang dami nating pagkukulang sa Kanya. Ang dami nating mga kalukuhan sa Kanya. But still, our God is merciful, mga kapatid. The Lord preserveth the simple. Pinalalagi ng Panginoon ang mga taong tapat sa Kanya. I was brought low. Ako ay binaba niya. And He helped me. Ako ay tinulungan niya or ako ay Kanyang itinaas. Verse 7, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Sabi niya, return, bumalik ka sa iyong kapahingahan, o aking kaluluwa, sapagkat ang Panginoon ay naging mabuti sa iyo. Maraming mga tao, mga kapatid, kahit sa time natin sa ngayon, maraming mga tao dyan sa labas na wala talagang gana sa Diyos. Walang pakialam sa Diyos. Walang kainti-interes sa Diyos. Maraming mga bad influence sa mundong ito. But tayo, being with the Holy Ghost, baptized in the name of Jesus' name, we must maintain our peculiarity before God. I-maintain natin yan, mga kapatid, na kahit marami pang tao, sa ngayon pala, grabe na itong nangyayari. Wala tayong kamuang-muang. The Assemblies of God. They started in Azusa Street, Pentecost Revival. Yung Assemblies of God. Yan ang mga roots din natin before that. Yung Azusa Street doon sa US, Topeka, Kansas ba yan? Assemblies of God. Ano ang nangyayari ngayon sa kanila? For many years, talagang ang attendance nila very declining talaga. Pabagsak ng pabagsak. Why? Iba na yung gusto ng tao sa ngayon. Sino ba naman ang hindi magkakagusto? Sa isang simbahan na pagpasok mo, akala mo pumunta ka sa konsyerto. Yung mga singers nila, iba klaseng kumanta. Yung mga drums nila, lahat, yung mga lights nila. Pagdating mo dyan, at kung yon ang hilig mo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, magugustuhan mo ang mga bagay na yan dahil pagpasok mo, akala mo concert. Pero kung ang pasok mo ay Word of God at simbahan, hindi ka papasok sa simbahan na yan. But sadly, ganon ang nangyayari ngayon sa mundo.
No? Pati mga kabataan ayaw nang magsimba sa simbahan na yan. Why? O ano ba yung ano dyan? Saan nag-i-enjoy ang mga kabataan dyan? Ano ang mayroon ngayon dyan? No? Ayaw na nila yung nagre-receive na ng Holy Ghost. Ayaw na nila yung may baptism in Jesus' name. Ayaw na nila yung mag-worship na maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang gusto lang nila parang klase ng worship na hindi naman worship pero concert. Yun, talagang yun ang gusto nila. Declining. No? Maraming mga pangyayari, mga kapatid. No? Pero habang ganon ang nangyayari, we will never allow, mga kapatid, na ganon din ang mangyayari sa church natin. The more na sila nangihina, the more na mas lalo tayong kumapit sa Diyos natin, mga kapatid, because through the years is really good to us. Napakabuti ng Diyos natin, mga kapatid. No, hindi siya nagkulang sa atin. Ang pasasalamat natin sa Diyos ay nanggagaling sa puso natin. Tumatagal tayo sa simbahan, hindi dahil sa kung ano-anong mga bagay lang. Marami dito sa atin, mga kabataan dumating, hakot-hakot, hatak-hatak ng ating mga magulang. Maraming nawala, pero marami ring nanatili. No, why? Kaya sa ating mga kabataan, again, ngayon pa lang you establish your relationship with God. No, kayo mismo bumuo ng inyong relasyon sa Diyos because time will come para tayong mga anak ng agila. At yun din ang gagawin ng Diyos sa atin. No. That time will come, ikaw na bata at lumalaki ng paunti-unti sa simbahan, ikaw mismo susubukan ka na ng Diyos. No. Titingnan niya kung ano nang paninindigan mo sa Diyos. Na ang nanay, tatay mo, hindi na sila makatulong sa iyo dahil ikaw mismo, ikaw na ang dinidil ng Diyos. Tatayo ka pa ba o hindi na? No. Ano ang sabi ng Biblia? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. No. Mga kabataan natin ngayon pa lang, iniingatan na yan natin sila na huwag mabuyo, huwag magumon sa kung anumang mga bagay na mayroon sa mundo because time will come pag sila ay nagumon, walking in the counsel of the ungodly. No, puro kasamahan nila, wala sa simbahan, puro gusto nila kung anong gusto ng mga kabataan, mga cellphone nila, hindi mo makontrol, hindi mo mahawakan. No, yan ang pinakamatinding parusa ngayon sa kabataan. Yung mga bata na may cellphone, tanggalan mo ng cellphone. No? Mas kailangan pa nila ang cellphone kaysa sa iyo na magulang. No, grabe ang kabataan ngayon. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. That is why tayo, mga kapatid, ingat na ingat tayo. Of course, walang masama, makikipagkaibigan, makisalamuha sa kanila. But if we continue, no, patuloy na tayo ay nai-expose din sa ganong klaseng mga bagay, posible na tayo ay magaya din nila. So we say, praise the Lord. No, sa verse 8, Verse 8, for thou hast delivered my soul from death. No, sapagkat ay iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa kamatayan, mine eyes from tears, no, ang aking mga mata sa luha, and my feet from falling, no, sa pagkabuwal. David, si David, mga kapatid? Si David ay iniisa-isa. Kaya siya nagustuhan ng Diyos. Dahil si David ay mabusisi rin pagdating sa pasasalamat sa Diyos. Lord, nung ako ay naglakad, hindi mo ako pinabayaan. Lord, nung ako ay natisod, andyan ka para, nung ako ay natumba para alalayan ako. Lord, nung ako ay walang makain, andyan ka para alalayan ako. Lord, nung ako ay walang pamasahe, andyan ka para gabayan ako. Lord, nung ako ay malungkot, andyan ka para pasayahin ako. No, lahat ng yan, mga kapatid, we must be particular, be specific, no, na makita natin. No, kasi imposible naman na sa tagal natin paglilingkod sa Diyos, hindi pa tayo natuto magpasalamat sa Kanya. No? At yung luha natin, saan natin nilalaan yan? No? Even in our prayer meeting, no? Kung tayo hindi makaluha, wala man lang patak ng luha, para saan yung luha natin na yan? Para lang sa pagkabigo? No.
Brother, hinahanda ko talaga ito kasi my tears are precious. Why? Matuto tayo mga kapatid. Why? Napakasimple lang. Alam mo yung maaksidente ka sa kalsada? Tapos hindi natuloy? Anong tawag natin dyan? Di ba pag nangyari yan, Lord Jesus! Lord Jesus! Mga mahal natin sa buhay, pwedeng mapahamak, pwedeng ikamatay, mahal natin sa buhay. Anak, kapatid, nanay, tatay, pwede nang may mangyari sa kanila. But God did not allow it. Hindi hinayaan ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos wala sa mga extravagant na mga bagay para mapasalamatan natin siya. Wala dito lang sa simple na bagay, sa mga small things na mayroon tayo, ayos na yan sa harapan ng Diyos natin. I will walk, verse 9, before the Lord in the land of the living. Ako ay lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupa ng mga buhay. I believe, therefore have I spoken, I was greatly afflicted. Ako'y naniniwala. Therefore have I spoken, sabi niya, sapagkat ako'y magsasalita, I was greatly afflicted. Ako ay lubhang, anong affliction? Nasaktan. Ako ay sobrang nasaktan. Referring niya sa kanyang experience, either ang rebellion na nangyari, na ginawa ni Absalom, pagkamatay ni Absalom, nangyari sa kanyang anak, doon sa kay Bathsheba, yung mga heartaches ni David, yung mga pasakit. Anong sabi niya? I said in my haste, ako'y nagsabi sa aking pagmamadali, all men are liars. Sabi niya, lahat ng tao ay bulaan. Lahat ng tao ay manluloko, sinungaling. Why? Sa dami ng pinagdaanan ni David, anyone can be a traitor to him. Ang daming pwedeng gumawa niyan sa kanya. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan. But verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? What shall I render unto the Lord? Ano ang sabi ni David? Ano ang aking ibabayad sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihang ginawa mo sa amin? Ginawa mo sa akin. Ilagay natin, mga kapatid, ang ating sarili. Ano ang mayroon tayo na pwede nating ibayad sa Diyos natin na, Lord, ito ang bayad ko dahil sa kabutihan mo sa akin? Wala! Tithes natin, wala. Offering natin, wala. Thanksgiving natin, kulang yan lahat. Kung ibabalyo natin kung gaano kabuti sa atin ang Diyos, mga kapatid. Pero ano lang gusto niya, a simple thank you is enough for Him. A simple thanksgiving in our hearts, mga kapatid. Why? Sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Sa lahat ng kabutihan niya sa akin, ano ang aking ibabayad? Tayo na mga tao, masyado tayong mayabang. Pag nakahawak tayo ng bagay na mas lamang kaysa sa kapwa natin, akala natin nakaangat na tayo. Yung kanya. Sige lang. Brother Roland, bibili ka ng Lamborghini next year? Sa laki ng... Yung inaantay ni Brother Philip, yung maleta galing sa DPWH para mabuo na yung simbahan. Ibang klase ito, mga kapatid. But gusto lang sabihin ni David, wala tayong hawak na pwede nating itumbas sa lahat ng kabutihan ng Diyos natin. Hindi natin kaya. Verse 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Sabi niya, aking babayaran ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng aking bayan. Sa harapan ng aking mga tao. Mga panata. Why, mga kapatid? Dahil sa kabutihan ng Diyos, yon lahat ang kanyang mga nasambit. Verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga tagapaglingkod.
Verse 16, O Lord, truly I am thy servant, and the son of thine handmaid. No. We observe kung gaano kahumble si David. O Lord, truly I am your servant. No, I am your servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bands. Verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. So again, mga kapatid, we must express our God's goodness always. Matuto tayong, kaya mayroon tayong praising. Sa praising natin, again, lahat, ang Diyos ang bida natin. Speaks, andyan sa Psalms 116, verse 1 to 2, yung binasa natin, speaks about na ang Diyos natin ay focus palagi sa atin, always attentive sa mga needs natin, mga kapatid. Ang Psalms 116 verse 7, makita naman natin diyan that we have an inner peace because of our God, yung mga past blessings niya. Many people are unrest and unsure kahit pa sila ay may kayamanan, may pera, but God has given us the inner peace. Lord, we are so thankful. Ano ang sabi ni David? Psalms 119 verse 71, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes, that I might learn thy statutes. So having many kinds of troubles, finding good even in hardship, because it taught God's ways. Kahit mahirap, mga kapatid. So again, David speaks of deliverance, provision, and rest, my instruction, and because of that, mayroong joy, mayroong worship, God's goodness leads to singing and dwelling in His presence. Again, lastly is our faithfulness to God, mga kapatid. So again, mula January, pinagdaanan natin hanggang ngayon, God is really good to us. He has been really good to us, mga kapatid. We praise the Lord. This God that protected us, provided us, guided us, took care of us, sheltered us, comforted us, corrected us this year, He is the same God that will be with us in 2026. He is good to us this year, and next year He will be the best to us, mga kapatid. Because God, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Because God is always involved. He is always good. He is always faithful, even when life is hard to us. So again, thank you, Lord, for your goodness, for your mercy. Lord, you're really good to us, Jesus. Thank you so much, Lord. We praise you.